Hello, hello, Aris Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? Welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong komprehensibo, detalyado o talaga namang hindi bitin na weekly reading for July 7 to 13. So Aris, sa second week na tayo ng July. So pag-usapan natin, kwentuhan lang tayo kung ano lalamanin ng inyong kapalaran para sa petsyang iyan. Okay po? So tulad po na kagawian, this is a collective reading. So kukunin nyo lang po yung mga ka-resonate ka and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Aris yun, kaya relax ka lang. Enjoy our reading for today and use your intuition, Aris, para makuha mo yung akmang-akmang messages sa kaloob sa iyo ng iyong spirit guide sa ating reading for today. Aris, meron ulit tayong isang tanong, isang sagot portion later ha. Kung meron kang tanong, sasagutin natin yan at the end of our reading. So sa isip lang, huwag mo isulat sa baba. It's in your mind only. At intuitively, sasagutin natin yan later on. Okay? So Aris, thank you again for not skipping the ads po ha. Saka po sa mga nagdo-donate, maraming salamat po. Yan lang po yung tanging paraan para supportahan po tayo every time na meron tayong free weekly tarot reading for Aris. So thank you po for your generosity and kindness and for not skipping the ads. Okay po. So Aris, ano naghihintay sa inyo ngayon July 7 to 13? Inhale and exhale. At the center of your reading you have the 8 of Cups. Beautiful. In the area of what you want, you have the Page of Wands. Lovely, lovely. In the area of what you need, you have the 7 of Cups. Wow. In the area of what's affecting your current energy, you have the 5 of Cups. Ooh, interesting. Napakaganda. In the area of your near future, you have the Page of Swords. In the area of your challenge for the week, meron kang Ace of Wands. Napakaganda naman mga cards mo, Aris. In the area of your fortune, you have the World card. Wow, fortune talaga to. The World card is yours. A success, accomplishment, leaving something behind, entering a new era. Pag-usapan natin yan later. Medyo na-excite ako bigla because napakaganda. In the area of your divine advice, you have the 5 of Swords. Beautiful. At ang outcome mo for the week, Aris, ano kaya ito? Pag-usapan natin later. Sabay-sabay ito siyang bubuksan. Ano kaya yan? May hula ka na ba? Comment down below kung meron ka hula. O kung wala naman, antabayanan mo yan later on. So bago tayong basahin in detail mode at talaga namang hindi bitin na detalyadong pagbabasa sa iyong mga cards, alamin muna natin kung anong lingering energy in your background na makatulong sa iyo para lagpasan ang bawat aspetong ito sa buhay mo for the week. You have, wow, Wheel of Fortune. Alam mo, nakita ko nito, Aris, parang you are very lucky this time. Nakita ko yung clock dito, image of clock, telling you now is the right time. Okay? Kung ano man po yung inaasikaso mo, kung ano man yung bagay na parang pinag-iisipan mo gawin, parang sabi ng spirit guides mo, this is the right time for you to do that. Okay? Parang nakita ko rito na the odds are in your favor, the universe, the spirit guides, kung ano man po ang inyong spiritual na pinapaniwalaan, they are in your favor this time. Napakaganda, mapagpalaya, very blessed, very lucky time. Alam mo, ayoko sanang sabihin na lucky kay kasi hindi ito basta-basta swerte lang. Ito ay something na talagang nakadestined mo, nakadestined sa'yo na gawin mo this time, no? You're very fortunate, very ang tawag dito, parang yung, alam mo yung daan nakabukas para lang sa'yo. Alam mo yung pag nasa corridor ka, tapos purong-puro ng tao, yung biglang lahat ng tao gigilid para lang makadaan ka. Ganon yung parang pagkaroon ng matiwasay na pagtulay mo sa isang bagay. So kung meron ka mang Aris this time na ginagawa, ngayong linggong ito, magkakaroon na yan ng sweet transition or magkakaroon ng magandang bunga. Meron sa inyo may nilalakad o may inaasikaso. Maaasahan mo daw this week, Aris, na unti-unti maayos na yan. O unti-unti magkakaroon na yan ng magandang resolution o gumagaan na pa unti-unti yung mga nangyayari o you're feeling like bumibilis na yung paggalaw. Yeah, may bumibilis sa paggalaw in your favor. So napakaganda. Sabi rin ng spirit guides mo, ito yung pagkakataon na I don't know why, I'm hearing the word ilaban mo or itaya mo. I don't know, I'm hearing the words itaya mo, ilaban mo. I'm seeing number 24, number 32, number 11, and 3. I don't know why. Maybe that is some lucky numbers for you, birthday ninyo, o kaya po ay special number for you. Those are the things na parang naririnig ko, itaya, ilaban, gawin. Ngayon ang pagkakataon na subukan mo yan. So this is really a very fortunate at talagang abundant time for you, Aries, to start something na matagal mong gustong simulan at talagang kakaroon niya ng magandang resulta in your favor. So congratulations in advance. Napakaganda.
So Aries, pag-usapan natin ang iyong napakaswerteng week for you, ang spread mo. But first, iyan muna ang iyong major arcana. You only have 1 and 2. Two major arcana na pareho pang maswerteng major arcana. You have the World card and you have the Wheel of Fortune. Dalawang maswerte, it's all about success, it's all about completion. Tingnan mo, pareho silang bilog. Well, pag sinabing bilog, ibig sabihin meron ka nang tatapusin na cycle. Okay? Meron ka nang tatapusin na pangyayari, sitwasyon, pagkakataon sa buhay mo na ending na yon. Now time na para sa iyo para bumangon halimbawa, o kaya makabawi, o kaya magsimula ng bagong buhay, o kaya magsimula ng bagong trabaho, bagong pagkakataon sa buhay mo. Meron kang swerte this time at meron kang pagkakataon talaga na change your life for the better or start something new. If you're trying to start a new job, a new career, bagong negosyo, nakikita ko yan, o kaya meron kang lalakarin ngayon, o meron kang susubukan na isang bagong bagay sa buhay mo. Sabi ng spirit guides mo, ito na yung pagkakataon, gawin mo na kasi success is yours, opportunity, triumph, and also accomplishment is definitely yours this time. So nasa era pa siya ng fortune, so napakaganda. This is like a luckiest time for you to really achieve what you want, get what you want. Kung meron kang bagay na iiwanan, Aries, napakagandang pagkakataon rin to na gawin mo yan kasi parang nakita ko yung sweet transition, mabilis na adjustment period, lahat matatapos mo ng maayos, walang problema, walang aberya, walang nabitin, wala pa rin nabinbin also, lahat may magandang pag-iwan at makakapagsimula ka ng mas maayos, no? Napakaganda. I'm seeing you entering a bigger, better job or bigger, better life. Congratulations. So napakagandang mensahe sa iyo mula sa iyong dalawang 2 major arcana sa buhay mo for the week. So pag-usapan natin, Aries, ang iyong full spread sa iyong reading for the week. At the center, you have that 8 of Cups. Like I've said kanina, talaga meron kang iwanan with the World card here. Because the World card here is ending and beginning. Okay? So parang meron kang tinapos sa isang bagay o isang sitwasyon, isang relasyon, pwede rin, o pagkakataon sa buhay mo na parang okay, time na for me to move on, time na for me to move forward with my life, ending of a cycle talaga, hindi na pwede sa akin, hindi na pwede. Ngayon nakita ko na ito with the core card mo, ito ang energy mo for the whole week, ha? You have the 8 of Cups. Yes, you are now ready, Aries, to leave something behind. Meron ka na talagang iiwanan because I'm feeling you're not satisfied, you're not happy anymore, o parang feeling mo walang growth, o parang ito na talagang takdang panahon para umalis ka. For some of you, nakita ko pa ng patagal mo itong pinag-iisipan o matagal mo na itong pinagbumuni-munihan, pero parang ngayon ka lang magkakaroon talaga ng lakas ng loob na iwanan na yan, o parang nabigay na sa'yo na parang tuldok o parang confirmation. Meron ng conclusion ako narinig conclusion niya sa parang okay, now time na talaga for me to leave. Okay, now talaga time na for me to retire, o time na for me to iwan tong corporate job o corporate world, at parang gusto mo nang magkaroon ng sarilang negosyo, ganyan. So parang ikaw, naghahanap ka talaga ng kapalaran mo somewhere else. Ano? Ang lakas ng energy mo. Ako naman ngayon, parang you're taking the power into your own hands. Especially here with the Wheel of Fortune. Parang hindi lang ito basta swerte card, ha. Ito ay also card of taking action on something that you know will lead you to a prosperous and lucky time. Kaya talaga nakita ko with clock talagang time is ticking for you. Parang this is the right time. Parang now na, Aries, now na. So nakita ko talaga ready ka na to live because parang nakita ko na hindi ka na kompleto dito Parang na-realize mo, I need to find something that is fulfilling, something that makes me happy, something na alam kong para sa akin. Kaya nakita ko dito with 7 of Cups, sumunod 8 of Cups. Ibig sabihin, you found a new opportunity, you found something na better para sa iyo, kaya handa ka nang umalis. Ano? Napakaganda. If you're now contemplating, para po sa ibang Aries na nanonood ngayon, para nag-iisip ka, tama ba umalis na ako? Tama bang gawin ko nito? Ano ba yung tawag ang damdamin mo, Aries? You need to close your eyes, meditate. Alam ko marami mga tao sa paligid mo ang nagsasabi sa iba't ibang opinion, and then parang sabi ng spirit guides mo, close your eyes, magkulong ka muna sa kwarto, o habang naliligo ka, while you're pouring that water in your head, magkakaroon ka ng calm energy. That calm energy can give your brain, can give your mind, your soul, your body, and your heart cleansing. At pag nagka-cleanse kang ganyan sa pagliligo mo, doon nakakaroon ka ng magandang meditation. So while you're meditating, doon mo masasagot ang tanong mo, time na ba for me to live? Ito ba talaga ang gusto ko? Kung pwede mag-bathtub ka, para magkaroon ka ng calming state, yan. Para maisip mo kung ito na ba talaga ang tamang paraan para sa'yo to live. But I know, I really feeling that you are trying to live something. O baka nga nakaalis ka na and you're trying to find other better options. Okay? I-clarify natin para mas malinaw.
Spirit guides, clarify natin ang Eight of Cups ni Aries. Nakita ko talaga na willing ka na eh. You're just waiting for the right timing eh. Ayun, lumipad. We have, the King of Swords. Yes, ngayon parang gusto mo talagang panindigan na ito. Nakita ko yan. You're now very smart in your decision. I'm seeing you giving a lot of time for this. Pero talagang natanaw mo na yung tamang pagkakataon this time na parang, okay, siguro nga time na. Okay, siguro nga ito na yung pagkakataon for me. Nakita ko na papanindigan mo to. And this is a smart move ha. Like I said kanina, parang hindi ito biglaan, hindi ito parang gusto mo lang kasi ito yung emosyon mo today o nainis ka lang kaya gusto mo umalis. Ngayon nakita ko na patagal mo tong pinagnilay-nilayan. At tulad ni King of Swords, malinaw na ang isip mo sa gagawin mo. Malinaw ang mga bagay na gusto mong gawin this time. At sabi talaga ni Spirit Guides, ilaban mo to ha. Ilaban mo because this is something beautiful. Nandito ang swerte mo, nandito ang kapalaran mo. So end something na para magsimula ka na bagong karera mo, bagong pagkakataon, bagong future. I'm also seeing here, Aries, na magkaroon ka doon ng better strategy. Okay? Hindi porket malakas ang loob mo, hindi porket kayang-kaya mo na umalis, or ready ka na to move out, sabi ng Spirit Guides mo, have a better plan. I don't know why I'm seeing a notebook. Isulat mo daw yung mga plano mo dyan sa notebook na yan para malinis sa isip mo kung ano yung mga step by step mong gagawin para hindi ka malito at also hindi clouded ang isip mo. So you have to write it down para baka makatulong daw yan sa'yo. So napakaganda. In the area of what you want, you have the Page of Wands here. Page of Wands telling you, yes, meron ka daw yayakapin na bagong opportunity. Nakita ko yan dito na parang curious ka or you're about to study something. Hindi ko naman sinabing papasok ka sa school ulit, pero parang nire-require ka, Aries, ng iyong Spirit Guides to study more about itong bagong papasukin mo. Nakita ko yan na parang meron ka ng inaaye, meron ka ng tinatarget na bagong trabaho siguro o bagong negosyo o bagong pagkakakitaan o endeavor, passion project na parang sabi mo, dito ako magaling, itong bibigyan ko ng pagkakataon. Dito ka tututok, ito yung bagay na gusto mong gawin, pero nakita ko na bago ka pa lang dyan eh. Parang hindi ka pa ganun kabihasa or parang hindi ka pa totally ganun ka-expert diyan sa bagay na ito, no? Kaya sabi ng Spirit Guides mo, aralin mo muna, Aries. Pagtuunan mo ng pansin, bigyan mo ng pagkakataon na yakapin siya o kaya bigyan ng maraming time to really delve into this new thing na gagawin mo. Sabi ng Spirit Guides mo, huwag ka daw magkaroon ng alinlangan ha, huwag ka daw magkaroon ng takot, ilaban mo to. Because nakita ko na hindi naman to papasok sa isip mo kung ito'y wala lang eh. Nakita ko na ito'y divinely orchestrated eh. So ibig sabihin, pumasok sa isip mo to, pinlano mo because yan ang destined mong gawin. Okay? So ngayon, gawin mo daw ang lahat. Kung kailangan aralin, kung kailangan na gawin mong top priority, itong gagawin mo nito, go. Para daw makuha mo yung best advantage nito para sa'yo. Okay? Page of Wands being clarified by, hanapin natin kung ano mag-clarify sa kanya. Nakita ko dito para may lang kami takot ka o baka na-overwhelmed ka sa gagawin mo this time. Medyo may kaba eh. Pero sabi ng Spirit Guides mo, wag ka matakot, mag-excited ka because this is something beautiful. Okay? Clarify by the Seven of Swords. Yes, ngayon nakita ko, 7-7, you're lucky. Wow, very lucky this time. You have the 7-7 in your cards. Sabi ng Spirit Guides mo with the Page of Wands and the Seven of Swords, parang magkaroon ka doon ng diskarte talaga. Diskarte, and I'm hearing, huwag mo daw muna ipamalita sa iba, Aries. Huwag mo daw muna ipamalita sa iba yung gagawin mo o yung strategy mo o yung plano mo. Kasi maraming mga jinx dyan or negative aura, negative energy na ibang tao na ayaw ka mag-succeed o kaya ayaw ka magtagumpay, kaya baka maapektuhan ng kanilang negative energy itong gagawin mo. So parang sabi ni Spirit Guides, huwag mo muna ipamalita sa iba. Ikaw muna ang kumilos on your own. Have a strategic plan. Parang be on the shadows muna. Tignan mo siya, nasa gabi siya at sa dilim siya uma-action. Ibig sabihin, hindi kailangan malaman ng ibang tao itong gagawin mo. Hindi kailangan lahat ay nakakaalam o nakakabatid kasi nga maraming mga mataas ang kilay, maraming mga nag-anticipate for you to fail, maraming mga tao na parang binibigyan ka ng pressure halimbawa. So make sure na kakaunting tao lang yung talagang pinagkakatiwalaan mo o nakakaalam nito in order for you to fully have a no pressure, no burden, focus sa gagawin mo ito. Para hindi ka din magkaroon ng inhibitions, hindi ka matakot, hindi ka mataranta, hindi ka mangamba. So, do things on your own this time. Kung ano yung plano mo, i-execute mo yan. And give it your all. Nakita ko, give it your all to study, to work on this. Gawin mo lahat ang makakaya mo para mapalago mo siya at mapakinabangan mo tong new blessing na to sa'yo. Okay? In the area of what you need, you have the Seven of Cups here. Yes, meron ka mga options daw na kailangan pang tignan, Aries. Nakita ko dito na parang, yes, you're ready to move on. Yes, you're ready to move out, especially here with the Eight of Cups. Nag-try ka ng bago eh. Meron ka lang ginagawa this time. Nag-try ka iba't ibang bagay. Kasi nga kumawala ka na sa dating mundo, dating sistema na alam mong hindi na para sa'yo.
Sabi ni Spirit Guides, what you need is to find the other options. Parang sabi ni Spirit Guides mo, huwag mo daw ikahon ang sarili mo sa kakaunting bagay lang o sa limitadong bagay lang. Parang you are actually trying to see yourself bigger, better, bolder than before. Kaya wag mo daw katakutan yung mga ibang bagay o ibang options. I'm hearing kung nakaisip ka na ng option A, option B, parang meron pa daw option C, D, E, F, G. No? Wag mo daw isara ang isip mo at ang puso mo, ang skills mo sa kakarampot lang. Nakita ko na you will find daw other things pa. Other things na nagbibigay sa iyo ng satisfaction, ng fulfillment, ng maraming pera, at ng stable na trabaho o stable na pagkakakitaan. Ngayon, parang buksan mo daw ang isip mo. That's what I'm hearing. Buksan mo ang isip mo for other things, for other options, kasi baka yun daw talaga ang para sa iyo. So, huwag kang makontento muna sa isang trabaho o sa isang endeavor o sa isang pagkakakitaan mo o sa isang pag-aabalahan mo. Maging bukas palad ka daw sa iba't iba pang option at iba't iba pang mga bagay sa buhay mo, okay? Baka yun daw ay baka ma-realize mo, ito pala gusto ko. Tapos bigla-bigla may nagbukas doon. Yun pala gusto ko. So, magkaroon ka muna ng malawak na pag-iisip bago ka mag-choose, okay? So, the Seven of Cups being clarified by the Queen of Cups. Yes. Ngayon nakita ko talaga na hanapin mo daw yung bagay na magiging masaya ka. So, parang yun ang payo sa iyo ng yung Spirit Guides. You need to find the love, the satisfaction, the peace of mind sa mga bagay na pipiliin mo ngayon. So kung halimbawa, nanggaling ka na nga sa isang toxic halimbawa na sitwasyon o toxic na mga bagay-bagay, parang sabi ng Spirit Guides mo, ngayon na pagkakataon para hanapin mo yung mga bagay na bibigay sa iyo ng opposite nun. Yung kalmado lang, masaya lang, mabait yung boss, maayos yung environment, maayos yung transportation, at I'm hearing, o kaya this time around, sa pagpili mo daw ng mga bagay na gusto mo, Aries, na bagay mo gustong simulan, bagay na gusto mong gawin, parang isama mo daw lagi iyong sariling pagmamahal o yung puso mo. Dito ba ako masaya? Dito ba ako mag-excel? Dito ba ako swak? Yung passion ko ba nandito? Ganyan. Para daw, kasi narinig ko, Aries, parang kailangan mo daw isama yung puso mo o yung kaligayahan mo sa gagawin mo, kasi kapag daw hindi ka maligaya dyan o hindi talaga yan yung full-hearted mong gusto, baka bumitaw ka o baka iwanan mo o baka mawalan ka ng gana, no? Masayang yung pagkakataon, no? Kaya sabi ng Spirit Guides mo, include your heart, include your happiness and love doon sa pipiliin mo para tumagal talaga to ng panghabang buhay o for a very long time, para maging happy ka din sa process na ito at hindi ka mawalan ng gana at hindi ka lalong ma-burn out agad-agad, okay? Of course, may mga pagod. Of course, may mga times na talagang hindi ka makatulog siguro. Sobrang pagod, sobrang kayod para sa bagong endeavor nito. Pero mahalaga, ine-enjoy mo siya. Ang mahalaga, mahal mo to. So make sure na nandun do yung puso mo sa mga pipiliin mo this time. Okay? Napakahalaga niyan for you. In the area of what's affecting your current energy, you have the Five of Cups here. Yes. Kaya talagang gusto mo nang umalis, gawa dito. Dahil dito, with the Five of Cups. Ngayon, parang na let go mo na o binitawan mo na o nakapag-move on ka na from something or someone na nagdulot sa iyo ng sobrang pain, sobrang sorrow, sobrang heartbreak or disappointments or even rejections. Meron siguro sa inyo pumila o nagkaroon ng mga endeavor o trabaho o mga passion project o mga goals na parang walang pinatunguhan o walang nangyari, walang naganap, wala ka na pala, kumbaga, walang nangyari sa mga bagay na yun at pinanghinayangan mo pa rin. Sabi ng Spirit Guides mo, nakita mo yung value of starting over, value of letting go, and value of really putting things in the past. Parang na-realize mo din that God's rejection is actually a redirection. So, parang iningatan ka talaga ni God, kaya inaalis ka niya dyan. Ngayon na value mo tong bagong simula, nakakita ka na ng mga bagong opportunity. Baka ito yung with the Page of Wands here, meron ka nang yayakapin na bagong trabaho, bagong endeavor, bagong career, talaga namang pag-sumikapan mo with your strategy. Because nakita mo na yung mga mali mo in the past o mga pagkakamali na nangyari before na parang, okay, now is the right time for me to really hanapin tong dalawang ito, yakapin yung mga bagong simula. I'm seeing someone moving out of the country or a different place, a different job, a different city, kasi nakita mo na nandoon sa malayo o nandoon sa ibang bagay yung kapalaran mo at wala dito sa mga bagay na pinipilit mo before. Para nakita ko, fina-force mo to dati. Pinipilit mong yakapin, pinipilit mong kunin kahit wala na. Paulit-ulit nagre-reply sa isip mo, sana ganito ginawa ko, sana ganoon ginawa ko, sana ganito, edi sana wala ko sa ganitong posisyon. Pero ngayon ready ka na. Ready ka na ngayon. Parang isinara mo na yung chapter na yan sa buhay mo at ready ka na tanggapin yung mga pagbabago, kaya ready ka na to go out, to move out, to chase new things at handa kang parindigan to mga bagay na to. Congratulations, Aries. So i-clarify natin si Five of Cups.
Ano to mga bagay na iniwanan mo in the past, at ano itong mga clarification and also enlightenment na naranasan mo kung bakit ready ka na to move on. You have the Temperance card. Yes. Ngayon parang meron ka ng peace and harmony. May kapayapaan sa puso mo. Sir Archangel Michael dito, binasbasan ka niya. Ginabayan ka niya, Aris, sa pag-move on mo sa mga bagay na talaga nagpalugmok sa'yo. Parang nahirapan ka talaga mag-move on Nahirapan kang to get up and fight for yourself once again Pero ngayon with peace and harmony, parang sa'yo mo payapa ka nakuha mo na yung kapayapaan at saka nakuha mo na yung acceptance. That's what I'm hearing. Nakuha mo na yung acceptance and complete paggaan ng loob mo sa mga bagay na iniwanan mo in the past. And now, ready ka na to start over. Gusto mo na ibalik yung balanse ng buhay mo? Kasi for a very long time, nakita ko na parang nawalan balanse yung buhay mo. Halimbawa, napabayaan mo na yung mga bills mo, napabayaan mo na yung trabaho, napabayaan mo na yung family. Any other way sa mga bagay na yan. Kasi nakatutok ka doon sa mga bagay na talagang sobrang painful at hinahabol-habol mo. Pero ngayon, ready ka na to work again. Here with the Temperance card here, nakita ko na ready ka na to make a move to alchemize another thing in your life. Ready ka na to manifest again and to work hard again. Nakita mo na yung beauty of life again. So, congratulations, nakabangon ka na. Talaga namang now, para kang phoenix bumangon ka ulit at fiery ka ngayon at very ambitious, very bold ka ngayon, very eager to fight back at parang gusto mo nang habulin yung mga nasayang na oras, no? Napakaganda. Congratulations sa iyo, Aries. In the area of your near future, ito maganda, you have the good news card here with the Page of Swords. Yes, may darating sa iyo magandang balita through chat, text, email, or call na magsasabi sa iyo na, uy, Aries, handa na. Uy, Aries, ito na yung trabaho. Kasi nakita ko, umalis ka talaga yan. Leaving something behind and ready to accept something new. At eto na yon, yung good information na magagamit mo paabante. Bagong trabaho, new position. I'm seeing someone calling, giving you an advice or giving you, uy, Aries, nabalitaan ko, umalis ka na para doon. Tara, halika, apply ka dito. May position, may open para sa'yo. So, a call that will lead you to your new beginning, leading you to a new prospect in life, no? Nakita ko na parang ramdam ko, Aris, yung parang takot at alinlangan. Parang sabi mo, ready na ba ako dyan? Kaya ko na ba yan? Kasi parang meron ka ritong energy with the Page of Swords is parang you're not ready but you are trying to tell yourself you're ready. Kasi alam mo ito yung para sa'yo. Kaya sabi ng Spirit Guides mo, ready or not, you have to accept this. Ready or not, you have to embrace this new beginning, this new blessing. Kasi ito yung magdadala sa'yo ng magandang kinabukasan. Tingnan mo katabi niya. The World card, ending and beginning. Sabihin talagang successful ito bagong simula mo. Kaya yakapin mo to. Alam ko may takot ka, may alinlangan ka, but this is something beautiful for you. Okay? I-clarify natin si Page of Swords. Ano kaya itong good news na to? Nakita ko talaga matutuwa ka dito, pero at the same time, overwhelming, Aries, kasi parang kaya ko ba yun? Nakaka-pressure, nakaka-overwhelm, bagong lugar, bagong tao, bagong mga pagkakataon. So nakita ko dito talagang may kabaka, pero ramdam ko naman na ready ka. Okay? You have the Devil card here. Yes, like I've said, may mga bagay ka talagang parang pumipigil, mga tao na parang humihila sa iyo pa ba, o mga self-limiting thoughts mo. Sa isip mo ito, natatakot ka, nag-aalinlangan ka, paano kaya lugar doon, ano kaya dadatnan ko doon, okay kaya ang boss, okay kaya ang work environment. So, marami ka bang aalinlangan sa gagawin mo this time, sa mga puputulin mo? Sa mga sisimulan mo din? Nakita ko na parang, just trust yourself, okay? Hindi mo kailangan, I'm hearing, hindi mo kailangan ma-figure out lahat-lahat agad-agad. No? Hindi mo kailangan alam lahat in order for you to succeed, no? You can learn as you go. Tulad ni Page of Swords, handa siya lumaban, pero habang nalaban siya, inaaral niya o dinidiscover niya yung mga bagay na kailangan niyang mag-grasp o makuha para maging polished o maging mas maging magaling siya sa mga bagay na gagawin niya. So ngayon, learn as you go. Huwag kang panghinaan ng loob. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa mga self-limiting thoughts, sa panliliit sa sarili mo, sa mga negatibong bagay. Just think positive and fight so good. Ito yung pagkakataon na ilaban mo yung buhay. Kasi nakita ko na binigyan ka na nga ng chance ni God ng bagong simula, kaya huwag mo sayangin. Okay? I-eliminate mo itong mga negative thoughts, negative people, negative energy sa buhay mo. Kakayanin mo to. In the area of your challenge for the week, you have the Ace of Wands here. Si Ace of Wands, sabi sa iyo ng Spirit Guides mo, yes, may takot at alinlangan ka sa bagong simula, no? Because Ace of Wands is out with the old, in with the new. Ibig sabihin, mga bagong bagay, bagong simula, new idea, new camaraderie, new sistema, o kaya mga bagong taong kailangan pakisamahan, maaari din mga bagong lugar. So talagang this setting off you on a very brand new
prosperity or endeavor. Talagang bagong simula ito. Iniikot yung kapalaran mo in your favor. Kaya ikaw naman, ang trabaho mo at ang portion mo this time, Aries, is to make sure that you're doing your best. At ang malaking bagay doon ang confidence mo. Because Ace of Wands all about being confident with your idea, being confident with your plan, or being confident with this brand new beginning. Wag mo daw katakutan, or don't tell yourself, hala, bago to, or gagawin ko, hindi ko alam. Always face things with, ay, kaya ko to, okay lang to, I can do this easy, kahit hindi naman. Pero parang hinahype mo lang yung sarili mo. Parang kailangan mo daw i-rewire ang isip mo, because rewiring your brain can affect how you speak, can affect your mindset, can affect how you talk, how you walk, pati yung aura and charm mo, di ba? So ngayon, face everything with confidence at kakayanin mo ang bawat simula, okay? I-clarify natin si Ace of Wands para mas malinaw sa'yo, Aries. Ano kaya itong bagong simula na parang may alinlangan ka or takot? I'm seeing someone na parang ready na i-accept itong bagong trabaho pero natatakot magsimula o natatakot mag-take risk because this is brand new beginning or a big move talaga, kaya may takot, may alinlangan sa part mo. Okay? Clarify natin. Ace of Wands being clarified by the Ace of Wands. Wow. Clarify niya sa niya. Ace of Wands clarified by Ace of Wands. Sabi niya, yes, this brand new idea is something beautiful, something new. Ilaban mo yan. Be confident daw. Pero i-clarify pa natin siya. Hindi pa ako satisfied sa kanyang clarification. Linawin mo, Spirit Guide, sa akin kung ano ang dalawang Ace of Wands na ito sa kanyang challenge ni Aries. Talagang confidence mo daw this time, Aries, ang kalaban mo. That's what I'm hearing. So, huwag ka matakot, huwag ka magkaroon ng urong sulong, ilaban mo yan. Ace of Wands and Ace of Wands, yes, Death card. Takot ka magsimula. Takot ka sa pagbabago. Takot ka sa mga maaring kahinatnan o puntahan. You're afraid, maybe because you're afraid of something the unknown, something na parang uncharted territory, ibang lugar, ibang tao, ibang pakikisama. Natakot ka na mag-transform, no? Pero yung transformation daw ang kinakailangan mo para magkaroon ka ng bagong buhay. Kaya ngayon parang sabi ni Spirit Guides mo, huwag mong kontrolin yung nangyayari. Huwag mong puwersahin yung mga pagbabago. Just let it go, let it flow. Yakapin mo yung mga nangyayari, yakapin mo yung dumarating at umaalis. Ngayon parang sabi ng Spirit Guides mo, it's time for cleansing. And in this cleansing and transformation ng buhay mo, o ikaw mismo, mindset mo, o katawan mo, o paligid mo, kailangan talaga ito ng tapang and confidence na parang, okay, everything is going right, everything is in my favor, okay lang to, dadaanan ko to, this is for my better. This is for my future. This is for my wonderful rebirth. Ganyan. So ngayon, yakapin, be confident, and it will be yours. Okay? Huwag mong pangilagan ng pagbabago. Huwag mong pangilagan ng pagka-transform mo, Aries. Okay? If something is leaving you, kung may mga aalis, hayaan mo lang. Kung may mga magbabago, hayaan mo lang. Because now, you're really going somewhere that is for you. Okay? Talagang patungo ka na sa katiwasayan at talagang prosperity. Kaya huwag ka nang matakot. This is a very lucky time for you. In the area of your fortune, like I've said, a lucky time for you. You have the World card here confirming na yes, pero ka talagang iiwanan. Closing of a cycle. Parang may closure kang dapat gawin this week, Aries. Whether tungkol sa love life ito o kaya tungkol sa trabaho o dating pangarap na ilang beses mo nang pinagtiyagaan pero wala nangyayari. Parang kailangan mo daw sabihin sa sarili mo na okay nga, siguro time na for me to leave, time na for me to close this chapter in my book at magbukas na ako ng bagong chapter at yun ang kailangan kong buuin. Kasi nandoon ang magandang kapalaran with a wheel of fortune. Nandoon ang magandang success, accomplishments, and also nakita ko rito na this time around, it will work out for you. Okay? Magiging maayos ang lahat here on out. Okay? Nakita ko rito na you're very, very happy. The world is your oyster. Kung may pangarap ka man mag-abroad o pumunta sa ibang city o mag-travel, this is a confirmation that travel will be a good sign for you. May nakita rin ako na kung balak ka mag-transfer o mag-iba na ng industriya o mag-iba na ng career pero before kinakatakutan mo na ayaw mo mag-try. Now, this is being confirmed in the area of your fortune. Kakayanin mo yan, magagawa mo yan. Okay? I-clarify natin si the World card. Like I've said, the world is your oyster. Ibig sabihin, kahit anumang gawin mo sa mundong ito ay magagawa mo siya successfully. Okay? You can do it. You can achieve it. There's a lot of possibility para sa'yo. At huwag mo daw limitahan ang mundo mo. Okay, Aries? Okay? Huwag mo limitahan ang mundo mo. Kaya mong gawin ang mga bagay na possibly for you. The World card is being clarified by the Ten of Cups. Yes, fulfillment, happiness, joy, harmony for you and your family. Itong bagong simulang gagawin mo, magdudulot daw ito ng kaligayahan, walang humpay na kasaganahan, and also fulfillment sa puso mo na parang, nasa akin ang lahat, na provide mo na sa family mo. This is really a good fortune after difficulty. So, kung ito mga nakaraang buwan, nakaraang taon na parang sobrang hirap mo, sobrang kayod mo, magtatapos na yan.
mag-end na yung chapter na yan at papasok ka na sa beautiful, beautiful chapter ng buhay mo. Everything is working out, especially for your kids, kung may mga anak ka o may younger member ng family mo. Nakita ko na harmonious, tapos na yung mga pag-aaway, tapos na yung mga tampuhan, tapos na yung mga bagay na di pagkakaunawaan. Ngayon parang everybody's working together, everybody's doing well together, at parang nakita mo na yung support group mo na hindi kayo iwan whatever it takes, no? Nakita ko na you're just gonna do whatever it takes para sa kanila. Parang kung masaya yung pamilya mo at mahal mo sa buhay, masaya ka na, kompleto ka na, kontento ka doon. So very, very fulfilling for you and your family. Congratulations, Aries. I'm seeing someone sending kids to school or mabibili na, mapapaayos na yung bahay. Very, very successful time. In the area of your divine advice, you have the 5 of Swords here. Ang payo sa'yo ng spirits mo, lagi yung iisipin na yung mga pinagdaanan, past na yun. Huwag mo laging balikan. Huwag mo laging, I don't know why, I'm feeling na huwag ka daw bitter sa nangyari sa past. Ito yung pagkakataon ni Aries. Ikaw, sabi ng spirits mo, lagi ka mag-move forward. Huwag mo laging balikan yung nakaraan. Huwag mo laging tignan. O huwag mo laging questionin. O parang sabi mo, kasi nga gato nangyari sa akin before. Kasi nga gato nangyari sa akin dati. Parang huwag mo daw gamitin excuse yung nangyari sa past to explain what's happening now, no? Parang kasi nga ganito ginawa sa akin nanay ko kaya ganito ko. Kasi nga ganun iniwan kami ng tatay ko kaya kami ganito. So parang the past should remain in the past. So ngayon parang sabi ng spirits mo, you have to pick up the pieces. Ipulutin mo ang sarili mo, ibangon mo ang sarili mo on your own, and don't let the past define you. Okay, you have to win this. Win at all cost. Okay? Ipanalo mo ang sarili mo, ipanalo mo itong inilalaban mo na hindi nakaka-apekto yung mga nakaraang mapait sa buhay mo. Okay? Fight, go, push, and everything that you want in life is yours. Kung talagang masigasig ka, talagang gusto mo bagong simula, makukuha mo yan. Okay? The 5 of Swords, the card of worthy. Para sabi mo, worth it ito, ilalaban ko to, ipapanalo ko ito. Yan, okay? The 5 of Swords being clarified by the Knight of Pentacles. Yes, a movement, moving forward. Tama na yung pag-i-stuck sa past. Tama na yung pag-iisip sa gagawin. Tama na yung sobrang pagkaplano. Nakita ko, very, very good at planning ka naman, Aries eh. So parang sabi ng spirits, go push. Gawin mo na ito mga plano mo. Don't look back. Okay? Nakapagpunla ka na ng mga bagay na gagawin mo ngayon na pagkakataon para ilaban na yan. Time is now. Like I've said, the clock is ticking. Time is now and fight for the future. Win. Win at all cost. Ilaban mo to. Ipanalo mo ito. Okay? Ang outcome mo, pag-usapan natin later. But first, Aries, bigyan mo na kita ng additional messages from a divine na makakatulong sa'yo para sa buong linggong ito. You have basket, recognition, reward for merit. Like I said, meron ka talagang reward, pagkatagumpayan. Ang nakita ko dito na, yes, you're gonna have a reward for something that you did in the past. Another message, you have bowl, plenty of material wealth or material things. Congratulations. Kapirahan, pundar ng mga material na bagay sa buhay mo. Another message, caterpillar, things will not always be this way. A change is coming. Yes, paparating talaga yung pagbabago. Huwag ka mag-alala. Ang itong pinaghihirapan mo this time, temporary lang yan, ay magbabago din ang lahat. Okay? Another message of lightning, control your anger or you will be sorry. O, panghawakan mo daw ang iyong emosyon. Okay? Hindi pwedeng yan dapat na nagdidikta sa ginagawa mo. Be calm. Huwag kang gagawa ng isang bagay na hindi mo pinag-isipan. Another message, rainbow, the most difficult part of a situation is over. Yes, yung mga bagay doon na pinaghirapan mo before, ayan, patapos na. Meron doon magandang resolution yung paghihirap na yan, troubles or problems. Okay? Then pakita additional message, dalawa, you have May. Importante po sa inyo ang buwan ng May or a confirmation that something will happen in May, especially hard work ahead. Pagdating sa trabaho, it's requiring you to have a double time or double attention sa iyong trabaho daw. Hard work daw ang kailangan mong gawin sa Mayo. I don't know why. Probably something na kailangan mo pag-ipunan kaya kailangan mo talagang dibdibin o pagtrabahuhan ng isang trabaho. Another message, dalawa, kunin na natin. You have dogs getting together with friends. Yes. And skull, hidden secrets can harm you. O dalawa magkaugnay, friends and secrets. Kailangan daw, Aries, isipin mo mabuti kung kanino mo pinagkakatiwala ang mga sikreto mo ha. Hindi pwedeng sa maraming tao. Kailangan make sure your secrets are keeping secret sa mga bagay sa buhay mo. Hindi pwedeng pinagkakatiwala mo yan o sinasabi sa ibang tao na hindi katiwa-tiwala. Okay? Another message, you have handshake. A meeting with stranger could be important. Like I've said, meron ka talagang iiwanan dito with the 8 of cups. So meron ka mamimit daw ng mga bagong tao, stranger in your life, talaga magiging bagong ugnayan mo. Pwedeng new friendship, new boss, new business partner, or someone that will help you sa iyong kaswertehan this time. So congratulations. Meeting new people is important sa panahon na ito. Okay? So Aries, bigyan pa kita ng additional messages from a divine na makakatulong sa iyo for the week para lagpasan ang mga bagay na
dapat mong lagpasan sa linggong ito. You have indecision. Yes, ngayon, kailangan mo pag-isipan, kailangan mo maging present sa life mo. Don't be afraid to make decisions. Use your intuition. Kung ano yung sa tingin mo tama, yun ang gawin mo. Hindi pwedeng pagkapaliban mo, hindi pwedeng bukas na lang, huwag na lang. Kailangan mo harapin yung problema ngayon. Kailangan pag-isipan, kailangan malawak ang isip, and always choose what makes your heart happy. Especially here with the Queen of Cups. Parang nakita ko dito, saan ka ba masaya, saan ka maligaya, yun ang pagdesisyonan mo. Isama mo yan sa equation para magamit mo siya for a very long time, okay? Puso, happiness, peace of mind ang kasama in every decision na gagawin mo, okay? Ang outcome mo, pag-usapan natin, Aries, but first, ihanda mo na ang iyong isang tanong, isang sagot, okay? Sagutin ko yan later on. So Aries, ang outcome mo for July 7 to 13, you have the 10 of Pentacles. Wow! Raining money, raining abundance is long-term gain, ha? Long-term gain. Wow, this is the luckiest reading I have for you for the whole week, for the whole time na nag-reading ako ng Aries reading. This is the luckiest time. Tignan mo naman, napakaganda ng background mo, Wheel of Fortune, and ang outcome mo, kapirahan, stability. If you're trying to build your own negosyo, do it. Nakita ko na magkasucceed ka dito. If you're trying to travel or get out of a new job at nakita mo na yun ang bibigay sa iyo ng magandang kinabukasan, ito yun. Providing the needs for the family, ikaw hanggang sa mga apo mo. I'm seeing you retiring in this job. I'm seeing you doing this for a very long time. Talaga solid na solid ng trabaho. Meron ka may ipon, may pang future, may pang gastos for the family, pang leisure. I'm seeing you getting this wealth. Napakaswerte, napaka-siksik, ligligo, umaapaw na biyaya. Congratulations, Aries. Napakagandang outcome. So, i-clarify natin yung napakaganda mong raining money, abundance, and prosperity sa life mo. Napakaswerte mo naman. You have the 7 of Cups. So, 777 talagang lucky time. Wow, this is the luckiest time for you to achieve something. Kaya ngayon, with the core energy mo, with the 8 of Cups here, sabi talagang may aalisan ka, may iwanan ka, malilet go mo ng isang bagay, moving forward ka na, di ba? Nakita ko rito na kung ano man giyakapin mong desisyon, kung ano man yung opportunity na bubuksan mo, this is for a long term. Pang matagalan talaga to, na magbibigay sa iyo ng solid na kapirahan, solid na pangangailangan for your kids and for your family, at nagbubukas pa ng maraming pinto. Okay? Halimbawa, gusto mo maging mag-OFW, tapos punta ka halimbawa Taiwan, tapos meron ka ng kinikitang pera, yan ang nagbibigay sa iyo ng marami pang oportunidad. Pwedeng makapagbukas ka ng negosyo sa Pilipinas, masend mo sa magandang school yung mga anak mo, mapatapos na yung pagkapatayo sa bahay, mabili na yung lupa, halimbawa. So maraming mga pintong nagbubukas sa iyo dahil dito sa pupuntahan mong new opportunity or new blessing or new endeavor sa buhay mo. Kaya ikaw man, Aries, na nag-iisip ngayon na gawin ko kaya yun, gawin ko yan. Wow, nakita ko rito, napakagandang confirmation. Yes, it will bring you prosperity and doors opening up for you. Wow, that is your July, napakaswerteng July to 17 reading. Dumako na tayo sa iyong isang tanong, isang sagot, Aries. Close your eyes and think of that question. Concentrate on that question. And the Spirit Guides ibigay natin kay Aries ang sagot sa kanyang tanong for today. You have 1 and you have 2. Bihanti kita ng angel confirming card. So, bigay sa iyo ng mas malinaw na sagot mula naman to sa iyong angel guide. Nakatabi mo ngayon at binabasbasan ka sa iyong tanong. You have 1 and you have 2. Okay, Aries, open up your eyes. Inhale. And exhale. The answer to your question is you have the Hanged Man upright, you have the Death card in reversed, you have improving health, and you have Yes card. Okay, now, kung meron ka mga problema sa kalusugan mo, Aries, o sa pamilya, sagot ng iyong angel yes, unti-unti na daw gumagaling, pwedeng physical or mental health, okay, anything when it comes to your body. Sabi ng spirits mo, umaayos na, bumubuti na, nag-i-improve na, nag-i-heal na, ganyan. With your question, nakita ko dito na parang yes, tapos na ang stagnancy with the Hanged Man here. Malilinawan ka na, magkakaroon na ng sagot, hindi na delay. Meron ka ng aabangan na development o resulta sa hinihintay mo sa question mo. With the Death card here, may alinlangan ka pa, may takot ka pa. Erase the fear, Aries, ha? Kailangan mo yakapin yung pagbabago. Kailangan mong tanggapin yung resulta. Face the truth. That's what I'm hearing. And this truth will lead you to a brand new beginning, kalinawan ng isip, at malalaman mo na agad kung ano yung next bold step mo regarding sa question mo. Sabi naman ng angel mo, yes. Kung ang question mo ngayon ay kung ano man ang question mo this time, Aries, sabi ng spirit guides mo, yes. Sabi ng angel mo, yes. Okay? Kung ano man po yan, kino-confirm na ng angel mo, yes daw ang sagot niya. Kaya huwag na matakot.
yakapin ang pagbabago, yakapin ang katotohanan, face new beginnings, okay? Para wala ng delay, wala ng aberya, at maging matalino ka daw every step of the way. Regarding to your question. Okay, Aris? Yan po ang sagot sa iyong tanong. Hopefully po ay nasagot ko yan. Ayan din po ang inyong July 7 to 13 reading. Sa po kayo nakarelate, sa po kayo nakarelate. Comment down below na reading yung messages. Thank you again for watching hanggang dulo, Aris ha. This has been James for James Sardo PH. God bless everybody.